nagliwanag ang kalangitan ng sa isa pang video na ipinost sa social media ni Philippine Army Training Command Commander Major General Michael Loico, makikita ang nasa pool ng missile. Magandang araw po at magandang gabi sa mga nakakapanood sa gabi at sa lahat po ng naabot ng video nito. Welcome po dito sa AMB o Awoy Mix Videos. Ngayon po kapapasok lang na balita mula po sa PTV Philippines. Dapat na ba tayong masanay na may lumilipad sa himpapawid natin ng mga missile? Kasi po, etong balita na to ay mukhang parang gera sa Pilipinas. Sige po, panoorin po natin at magbigay po tayo ng reaction tungkol dito. Sa iba pang balita, pinaputok sa unang pagkakataon ang Typhoon Missile System o Mid-Range Capability ng Estados Unidos na nakadeploy sa Pilipinas. Umabot sa mahigit 600 kilometro ang naging target. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Bahagyang nagliwanag ang kalangitan ng Tacloban City Airport pasado alas 12 ng madaling araw ngayong Martes, kung saan pinaputok ang Tomahawk Land Attack Missile gamit ang Typhoon Missile System o Mid-Range Capability ng US Army. Sa isa pang video na ipinost sa social media ni Philippine Army Training Command Commander Major General Michael Loico, makikita ang nasa pool ng missile ang target na nasa Laur, Nueva Ecija, 1:33 ng madaling araw o matapos ang higit isang oras. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, bahagi ito ng Balikatan Exercises 2026. Mula Tacloban City, tinatayang higit sa 600 kilometro ang air distance patungo sa Laur, Nueva Ecija. Kung mapapansin, probably you might ask why Tacloban? Because Stop muna sa saglit. Ito po ay mid-range missile po na Tomahawk na galing sa Typhoon launcher o Typhoon missile, masasabi natin. So yung ganong kalayo po ay pasok na pasok po yon sa West Philippine Sea, yung nasa pinakamalalayong island sa West Philippine Sea. O kung naman ito ay nasa dulo ng Luzon sa bandang Batanes, pasok na pasok po yan sa mainland China po. Ganyan po yan. Sige po, tuloy po natin. because during the survey, it is the parang the place that we can start with na doon i-launch, tapos passing through Eastern Seaboard and going inside the eastern part of northern Luzon and towards Port Magsaysay. The weapon system that were used was the Typhoon, the medium-range capable missile, armed with Tomahawk missile, designed to at least attack a land-based target which is around 805 to 1,500 kilometers. 2024 nang dumating sa Pilipinas ang Typhoon Missile System ng Estados Unidos para sa Balikatan. Pero ito ang kauna-unahang beses na pinaputok ang kagamitan sa isang live fire exercises. Naging katuwang naman sa pagsasanay ang mga Pilipinong sundalo. May personal tayo ng Philippine Army doon sa mismong launcher, sa shooters, and also at the command and control center in order for them to access yung the technical know-how on how it is being conducted, from target acquisition, let's say from finding the target, fixing it, tracking it, and deciding and up to the engagement. Inalmahan ng So, nakakatakot to pag sumablay. Buti na lang, hindi sumablay po, Ito po yung isa sa kinakatakot ng China, di ba? Noon pa lang. Sabi nila, launcher lang po yung nandito to demonstrate kung paano gamitin. Pero may bala po at yun ay Tomahawk. Yan yung sinasabi ko noon na hindi na nila ibabalita yung mga bala na nandito. Ang ibabalita lang nila, launcher yung nandito. At siyempre, hindi na nila ibabalita kung gaano karaming Typhoon missile ba talaga yung nakadeploy dito sa Pilipinas. almahan ng ilang progresibong grupo ang naturang pagsasanay
kung saan ayon sa Koalisyong Makabayan, ang Tomahawk missile ay ang kaparehong armas na ginamit ng US para bombahin ang mga civilian infrastructure sa Iran at Gaza. At ngayon ay nagiging playground umano ang Pilipinas. Inaasahan na raw ng AFP ang mga ganitong reaksyon. This is the appropriate time for us to get the technology, the technical know-how on how to conduct lalo na yung advanced capabilities such as the missile system. We are in the future, magkakaroon na tayo ng mga technologies to address threats. So, ang ating partner nation, the Allied nation, is katuwang natin sa pag-acquire ng knowledge. Muli ring iginiit ng AFP na ang mga isinasagawa nilang pagsasanay ay hindi nakatuon sa isang partikular na bansa dahil matagal na ring tinututulan ng China ang deployment ng Typhoon missile system sa Pilipinas. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. So yun nga po, no, dapat na bang masanay tayo na palaging may ganyan, ano? Marami talagang aalma dyan. Sige, iba magugulat, kung iba hindi mo alam, may akit ako, hindi ko alam. At malamang kung nasa range ka ng missile ay makikita mo sa area, talagang magugulat ka at aalma yung iba. So dapat na nga ba tayong masanay? Kasi tayo pong mga Pilipino ay may missile din po, yung tinatawag nilang supersonic, yung BrahMos na higit mas matulin pa sa missile na yon. So, yun po, no, maglagay po kayo ng komento dyan kung natutuwa ba kayo o hindi dito sa nangyaring balikatan na ito. So, hanggang dito na lang po, ito po ang Awoy Mix Videos.